Crush experience. Naamoy nyo ba yun? Ang amoy. Ang amoy na nangangamoy. Nangangamoy pag-ibig na sa hangin, mga repa. Kaya ngayon, ikikwento ko sa inyo ang isa sa lagi nyo nare-request sa akin na ikwento, ang aking crush experience. At ngayon na, ang pinakamagandang time para ikwento ko to sa inyo. Okay. Sa tingin ko, halos lahat naman tayo ay nagkaroon na ng crush, di ba? Mapabata o matanda ka man. Kasi ako nga, nung bata pa lang ako, ay nagkaroon na agad ako ng crush. As in, sa sobrang bata ako pa nun, hindi ko pa alam ibig sabihin ng crush na yan. Uy, Rio! Tara laro! Ayaw ko, ang init. Nakakatamad lumabas. Tara na! Niyaya pa ako ni Jel na sunduin ka namin dito sa inyo. Tara na, Rio! Sige na nga. Tara! Noong mga panahon na yon, lagi akong tuwan-tuwa pag nakakasama namin sa paglalaro si Jill. Hindi niya tunay na pangalan. Kasi minsan, hindi siya pinapayagan ng mga magulang niya na lumabas ng bahay. Madalas din naman kami nakakapaglaro, pero hindi lang talaga katulad ng isa ko pang kaibigan na talaga namang araw-araw kami nakakapaglaro sa labas. Kaya naman pag sinundo ko na isa kong kaibigan tapos kasama niya si Jill, talaga namang masama na agad ako. Naaalala ko nga nun pag yung wala kami maisip na laruin, ang ginagawa na lang namin, natambay na lang kami dun sa may halamanan ng santan. At tuwan-tuwa na ako nun pag dun na kami matambay. Kasi lagi akong ginagawan dun ni Jill ng mga alahas gamit ang bulaklak ng santan, katulad ng bracelet at kwintas. Talaga namang inlababo pag kinakabit niya na sa akin yung ginawa niya. Mangha-mangha pa nga ako sa kanya nun kasi sobrang bilis niya maggawa. Yung tipong lilima pa lang inapagdudugsong ko bulaklak, tapos siya, nagawa na naman na agad ako ng bago. Lagi nga siyang tawan-tawa sa akin kasi ang bagal ko daw magawa. Kaya minsan, ang ginagawa ko na lang pag wala akong mabigay sa kanya pabalik, nilalagyan ko na lang siya ng bulaklak sa may lagayan ng hikaw sa tenga niya. Very nice. Fast forward naman tayo ng mga panahong elementary na ako. At itong ikikwento ko sa inyo ay nangyari noong mga panahong grade 2 na ako. At sa tuwing naaalala ko to ay ako'y natatawa at nakyukyutan sa mga nangyari nun. Nasa kalagitnaan kasi kami ng klase nun. Di ko natanda kung anong subject ang pinag-aaralan namin. Pero tinuturuan kami ng teacher namin nun na maging mabuti sa kapwa. Katulad ng wag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. O kaya naman pag may nakita ka naiyak ay kausapin at tulungan mo. Mga ganun yung tinuturo niya sa amin nun. At tandang-tanda ko na focus ako sa pakikinig ng mga panahon na yon. At pagkatapos ng klase namin nun ay uwian na. Cleaners pa nga ako ng mga panahon na yon. Kaya nalate ako ng konti sa paglabas kasi nag-ayos pa ako ng mga upuan. Kaya pagkatapos ko dun talaga naman nagmadali na akong lumabas kasi excited na akong umuwi. Tapos habang naglalakad ako papuntang gate ay nakita ko yung isa kong kaklase na babae na nakaupo sa daan tapos naiyak. Sa tingin ko nadapa siya nun kasi nakahawak siya sa tuhod niya tapos nadugo. Naalala ko pa nga nun na walang napansin sa kanya kahit sobrang lakas na ng iyak niya. As in dinadaanan at tinitingnan lang siya nun. At pagkatapos nun ay bigla ko naalala yung mga tinuro sa amin ng aming teacher na pag may nakita ka na iyak ay dapat kakausapin at tutulungan mo. Kaya dalas-dali akong lumapit sa kanya sabay tinulungan ko. Uy, ayos ka lang ba? Masakit ba? Tahan na ikaw. Tara, tayo ka na dyan. Huwag ka na umiyak. Ako nga lagi nadadapa pero di ako naiyak. Hehe. At pagkatapos nun, biglang dumating yung tito ko. Sinundo niya na daw ako sa loob kasi kanina pa daw siya nag-aantay sa labas at ang tagal ko daw. At naalala ko pa nga na pag uwi namin sa bahay, kinento niya kay tita at lola yung mga nangyari. Tawa pa nga sila ng tawa nun kasi ang lupit ko daw sa babae. At pagkatapos nun, nung mga panahon pala na yun, ay di ko na malayan na nagka-crush pala sa akin yung kaklase kong babae na tinulungan ko nun. At nalaman ko lang yun, netong malaki na ako. At kay mama ko pa to nalaman.
Nagkwekwentuhan kasi kami noon tungkol dun sa lugar na tinitirhan ko dati. At sabi niya na meron daw nagkakakrush sa akin, nakaklase ko nung elementary sa katabing barangay namin. Ha? Sino? Anak daw nung kaibigan niya dun sa katabing barangay namin noon. Binisita daw niya kasi yun sa kanila nung kakauwi pa lang daw niya galing Hong Kong. Natuwa nga daw siya nang nagsabi sa kanya yung kaklase kong babae na crush daw niya ako nung nalaman niyang mama ko daw siya. At naalala ko kagad kung sino yung tinutukoy sa akin ni mama na kaklase ko nung sinabi niya sa akin yung pangalan. Napag-isip-isip ko nga na sayang at di ko nalaman dati. Kasi ang dahilan kung bakit tanda ko pa din ang pangalan ng kaklase ko na yun hanggang ngayon kasi naging isa siya sa crush ko nung aking elementary days. Fast forward naman tayo mga repa noong mga panahong high school na ako. At sa tingin ko alam nyo na yung nangyari sa crush experience ko noong mga panahon na to. Kasi naikwento ko na sa inyo yung dati sa ating first girlfriend experience animation. Kaya kung hindi mo pa napapanood yun, ay panoorin mo na lang pagkatapos ng video natin na to. Pero doon sa nalipatan kong school mga repa, nung high school ako, ay wala naman ako masyadong memorable na crush experience. May nagkakagusto din naman sa akin doon kahit papano, pero wala namang ganun ka-memorable para ikwento ko sa inyo. Pero meron akong iisang memorable na crush experience sa school na yon. Kaso wala akong lakas ng loob para ikwento ko to sa inyo. At baka mapanood niya din to. Kaya para sa crush ko, na mga panahon na yon, kung napapanood mo to, gusto ko lamang sana mag-sorry kasi hindi ko talaga sinasadya yon. Sunod naman ay ikikwento ko sa inyo mga repa ay yung mga panahon na senior high school na ako. Dito talaga ang madami akong memories. At sa tingin ko, ito din ang aking pinakang Whistler era. Noong high school kasi ako ay sobrang payat ko kaka-jogging namin. Tapos ang itim ko pa nun kasi lagi kami naglalaro ng sipa sa arawan. Pero nung senior high school na ako ay nagkalaman-laman na ako kasi nagtakaw ako na sa Hong Kong nung bakasyon. Tapos namutirin ako ng sobra nun kasi naka-aircon yung room namin doon. Tapos yun din ang mga panahon na nagpa-brace ako. One time nga nakatambay ako mag-isa sa kantin. First day of school yun kaya wala pa akong tropa noong mga oras na yun. Ako'y mapayapa nakaupo lang nun sa ledgi habang nainom ng coke. Tapos maya-maya ay meron ako naririnig na mga babae na nagbuhubulungan sa gilid ko. Alam nyo ba mga repa yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo? Yung para bang primal instinct natin mga tao na kahit nasa likod mo ay nararamdaman mo na may nakatingin. Tapos paglingon mo ay meron nga. Ganon din yung naramdaman ko na mga oras na yon mga repa. Pero sa akin, nung pagtingin ko, ay halos 7 babae ang nakatitig sa akin. At siya, si Yasmin. Hindi nyo tunay na pangalan? Itago na lang natin siya sa pangalan na yon kasi kahawig niya yung actress sa GMA na si Yasmin Cordy. Naalala ko na siyang pinakaunang babae na nagkagusto sa akin nung senior high school ako. At isa din siya sa dahilan kung bakit naging memorable yung senior high school life ko. One time nga ay dumating sa point na parang halos lahat ay alam na may gusto siya sa akin. Kasi sa tuwing kasama ni Yasmin ang kanya mga kaibigan tapos nakita nila ako ay mag-iingay silang lahat sabay uulitin nila sa akin si Yasmin. Sabay yung mga tao sa paligid ay mapupunta yung attention sa amin. Naalala ko nga nun pati yung advisor namin ay nakikisali na sa mga kaibigan ni Yasmin sa pag-uulit sa amin dalawa. Sunod ko naman na crush experience nung senior high school ako ay dun sa nagmamajorette sa banda ng school namin. Nung una talaga ay wala akong crush sa kanya. Pero itong mga tropa ko ay inulit ako ng inulit sa kanya. Kasi ang dahilan, magkahawig daw kami dalawa. Kaya naman kada may practice yung banda ng school namin, lagi ako niyaya ng mga tropa ko manood. Lagi nga din nila akong inuulit na ligawan ko na daw kasi bagay daw kami dalawa. At nung kakaganon nila sa akin, nagkagusto tuloy ako doon sa nagmamajorette nang wala sa oras. Pinakilala pa nga ako doon ng isa kong tropa na kasali din sa banda ng school namin. At pagkatapos nun, nagsimula na kami mag-usap. Halos 3 araw nga din yun na naging smooth yung pag-uusap namin dalawa. Lagi pa nga ako nakatambay doon sa lugar na pinagpa-practicean nila. Tapos one time, napag-isipan ko na i-add siya sa fb.com at holy sweat, may boyfriend pala siya. At simula nun, umatras na ako sa kanya. Buti na nga lang din hindi ko nabanggit sa kanya na manliligaw ako. Kaya hindi naging awkward yung pagdistansya ko sa kanya. Pero kahit ganun, tuloy pa din sa pang-uulit sa akin yung mga tropa ko pag nakikita namin si nagmamajorette. Hay nako, crush nga naman. Nakakatawang experience talaga pag meron ka neto. Yung tipong gaganahan ka mag-aral pagkaklase mo o kaya naman sisipagin ka pumasok, masulyapan mo lang siya. Kayo mga repa, kamusta naman ang crush experience nyo? Kung ako sa inyo ay umamin na kayo habang Feb ibig pa, malay mo maging kayo.
Pasensya na nga pala mga repa at ngayon lang ako nakapag-upload. Nagpahinga kasi ako nung January. Pero huwag kayong mag-alala, balik na ulit tayo sa animation mode. Kaya wag mo kakalimutan na mag-like and subscribe at pindutin mo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun lang, kita-kits sa ating next video. Peace!